Okay, share ko lang po ito, no? Yung 7 seals. Oh, actually 4 seals ko eh. About sa seals. May Father yan. Okay. Pakibuksan po natin yung Bible natin sa Revelation chapter 6, verse 1. Yung seals. Okay, alam natin yung magbukas ng selyo. Basta pakibasa, pakibasa. 6-1, pakibasa nila. I saw the lamp out of one of the seals, and heard as it were a noise of thunder. One of the four beasts saying, okay, yung lamp, pakiplas si Father Ako. Yung lamp, when we opened the first seal, he heard the noise of a thunder, and one of the four beasts saying, "Come and see." Ano yung sinasabi ng one of the four beasts? Pinapakita kay John yung ano yung mangyayari. Sa verse 2, and I saw, ito na si John, pag verse 2, and I saw and behold a white horse. Yung white horse, lumabas. Yung unang selo yan ang first seal. Then, sino kaya yung four beasts na nagsasabi? Pati yung verse 1 ito, verse 1. Yung one of the four beasts saying, sino kaya yan? Yan yung lion. Nakalagay yan doon sa Revelation chapter 4. Pakibuksan doon na Revelation chapter 4. 1, 3. Okay, baba. Next pa, next. Sa panig. Sige, ito pa. Hanapin mo yung four living creatures. Okay, the first beast was like a lion. Yung kanina nagsasabi na one of the four beasts, yung first beast was like a lion. So nung lumabas, nung binuksan yung first seal, may nagsasabi, mayroon siya, sabi doon, "Come and see." Yun yung lion spirit. The four living creatures. Banggitin mo yung pangalan. Yan ako. And ano yung nasa baba? Yung white horse, alam natin yan. Ano yan? This is the Antichrist spirit. Yan, nagbigay ng church masinot to. Okay. Revelation chapter 6 verse 3. Yan. Matita pa tayo. Pamilya na rin muna. 6-3 pakibasa. And when he had opened the second seal, I heard Verse 2. and I saw and behold a white horse, and he that sat on him had a bow, Pansinin nyo, mayroon siyang bow. and a crown was given unto him, and he Crown. went forth from the gate of Mount. Yung white horse, may bow siya, bow. Ano ibig sabihin ito? Deception. Nanloloko lang. Wala siyang araw, mayroon lang siyang bow. Diba yung palaso? Kailangan may bow yun, kailangan may araw. Bakit wala siyang araw? Pero white horse siya. Baka may nagkakaling dyan. Sabi nila si Kristo daw yung white horse. Pero hindi nila alam, makita, the white horse ay Antichrist spirit. Deception. Ano ibig sabihin ng bow? Deception. Maraming nadidisip dyan. Okay, kaya sa unang iglesia ng Efeso, matatapang yung mga Kristyano dyan. Paano matatapang? Bago mamatay si Pablo mismo, matapang siya mangaral. Bold siya magsalita. At katotohanan lang yung kanya sinasalita. Siya ay mayroong lion spirit.
The one of the four living nature. So yung mga Kristiyano sa unang iglesia, hindi nila pinapayagan yung aral ng mga bulaang apostol. Revelation chapter 2, verse 1 hanggang 5. Nakalagay po yan doon. They test, they tried them, they found them liars. Hindi sila tunay na apostol, nagpapanggap lang sila. Sabi ni Pablo, pagkatapos ko, may pupunta sa inyong mga lobo. So, the white horse, i-reveal yan ng lion spirit. Okay, next seal tayo. Lumabas yung sa Revelation chapter 6 verse 3, the second seal. Lumabas yung red. Pansinin nyo po, dun sa Revelation chapter 6 verse 3, mayroong laging sinasabi doon, come and see. Sige, pakipupuglat mo na. And the second beast say, come and see. Bakit kaya laging sinasabi, come and see? Halika, tingnan mo. Mayroon kasing ipapahayag ng mystery. Kung babasahin mo yung Revelation chapter 1 verse 20, the mystery of the seventh star and the mystery of the seven golden candlestick. So mystery pa yun, unti-unting i-reveal ng Panginoon. Lumabas, alam niyo yung second spirit, second living creature spirit, yung cult spirit. Bakit? Yung panahon ng Smyrna, Pergamo, ano yung nangyari sa mga Kristiyano dyan? Bakit red horse? Pakibuksan mo. Alagay doon, that was red and power was given to him that sat thereon to take peace on earth. Red. Ano na nangyari dito? Persecution. Ayun o, they should kill one another. There was given unto him a great sword. May sword na hawak yung nakasakay doon sa kabayo. Anong ginawa niya? Pinagpapatay. Sa panahon ni Emperor Diocletian, Emperor Nero, pinatay niya yung mga Kristiyano. Matindi yung naging persecution sa mga Christians. Okay. Nung buksan niyo ikatlong tatak, ano yung lumabas? Ano yung lumabas pa? Verse 5. When he opened the third seal, I heard the third beast say, come and see. Lagi may pinapagil. Halika at tignan mo. Ano yung nakita niya? Black horse. Okay, sino yung nagsasabing third beast? Yung man. Kung check mo yan doon sa Revelation chapter 4, yung seat on the heavenly places, sa heavenly, may four living creature doon. The four beasts. Ano yung face of a man? Ano yung face of a man? Binigyan yung tao ng knowledge. Binigyan yung tao, itong cult naman, ano ba yung ugali ng cult? Guyang baka. Ano bang ugali niyan? Ano yan? Masunurin yan. Yung leeg niya, ilalagay niya doon sa kapay sa puno ng pangagulo. Hindi lumalaban yung mga Kristiyano ng panahon na yan. Pag lumaban ka, hindi ka Kristiyano. Sabi ni Kristo, pag sinampal ka, yara mo pa yung kabila. Hindi mo papatuloy ng So, yung man, face of a man's spirit, for one of the four living nature, katapat niya yung black horse. Bakit kaya? Kasi sa panahon ng Thyatira Sardis, ito ang panahon ng Dark Ages. Alam niyo ba yung mga tao ginugoyo ng mga ilog sa ninuloko nila. Ninuloko yung Kristiyano sa panahon ng Dark Ages ng mga Katoliko. Ninuloko sila noon. Sabi nila, yung earth daw, flat.
Sabi nila, pag pumunta ka, naglayag ka dun sa pinakadulo nun, malalaglag ka. Laglag ka daw. Marami nagsasabi niya in the 15th century AD. So ngayon, yung black horse, ano ba yung ibig sabihin ng black horse? Dead. Famine. Bakit famine? Yung word of God na itago. Paano? Wala pa, may mic na naitago. Okay, nagmamadali tayo. First, Philadelphia na Liceo. Punta tayo doon sa ika-apat. Ano yung ika-apat na selyo ng pusa siya? Pakibasa? Bababa lang. Bababa lang. Ito naman. And I look and behold a pale horse. Ayan na, oh. And his name, that sat on him was dead. Dead. Hindi pala itong ano ko, no? Pamela na. Pero pale horse. Ano yung lumabas? Ano yung nagsabi ka, Messi? Kung babasahin mo sa 7, yung agila. Saan panahon yan? Bakit kaya yung huling panahon? Dead na. Alam niyo kung bakit? Maputla. Pag maputla, patay. Patay na. Ano ibig sabihin? Sa huling panahon, alam niyo yung maputla, sa huling panahon na to, dinidescribe ng Bible, Revelation chapter 3 verse 14, yung church, lukewarm spirit, mayabang yung church niyan. Laodicea, sabi niya, di na kami nangangailangan ng anuman. Di ko na kailangan ito. Sabi niya, ako ay, di mo ba alam na ikaw ay maralita, dukha, aba, hubad? Anong nangyayari doon sa church? Bakit eagle? Yung katapat ng pillars. Kasi yung eagle, ang attributes ng eagle, the more na siya ay umangat yung kanyang lipat, the more na kanyang, yung layo, the more na lalo niyang nakikita. Alam niyo yung eagle, kaya yan sumabay doon sa hangin, doon sa kaitaasan. Ano ibig sabihin nun? Kahit mataas, tumataas siya. Yung tunay na Kristyano, kailangan niya umangat. Pero tingin niya pababa. Yung kaya iitang daga doon, kaya niyang makita. So, ibig sabihin, yung Espiritu ng Panginoong Kristo na one of the four living nature na ibinigay sa ating mga Kristyano, gustong ipakita ng Diyos, kailangan makita natin yung Espiritu ng failures. Ano yung failures? Lukewarm. Pag lukewarm ka sa salita ng Diyos, kamatayan, spiritual yan. Wala kang gana sa salita ng Diyos, wala kang gana pag-usapan yung mga bagay-bagay. Alam niyo ba, yung ECC, World Council of Churches, ecumenical movement, wala nang ganang pag-usapan katulad ng pinag-uusapan natin. Ang gusto nilang pag-usapan, magkaisa na lang tayo. Huwag na tayong mag-away-away. Huwag na tayong mag-content for the day. Yun ay lukewarm spirit. Yun ay kamatayan. 2 minutes pa. Hindi, yun na ako sila. Diba? So, yung pinakita ko lang po dito, naka-okay na basic. Ito, yung pakita mo ngayon, tagal na. Ito, yung seal na pinakita dyan sa website na yan. Ito po yung pinapakita ko dito. Yung for living nature, counterfeiting ng anti-Christ spirit. Yung nasa taas na spirit, Christ spirit. Yung nasa baba, anti-Christ spirit. So, ang laman ng first seal up to fourth seal is the light spirit of anti-Christ. Pinapakita nila. Na tumrabaho sa buong kaiglesyaan hanggang sa huling panahon. Sa huling panahon na tayo, paano mo malaman ang totoo kang iglesia? Di ba ka gusto mo makisama doon sa World Council of Churches? Huwag na
na tayo mag-usap ng ganyan. Huwag na tayo mag-debate. Saan naman tayo? Kahit yung Pope, kapag kaisa na lahat ngayon, anong ginagawa ng Pope? Even Muslims, Jew, Judaism, even yung mga ibang sect, isa na sila. Ecumenical movement is anti-Christian. Kasi walang gana yun sa lukewarm yun sa salita, sa pahayag ng Diyos ay pinapahayag yun. So yun lang po, kasi oras na to, binibigay ko na kay Sister yung oras. Sister